San Joaquin dito sa Iloilo, matatagpuan ng isang kakaibang bato. Katangi-tangi ito sapagkat nabuo ito mismo sa ibabaw ng bundok. At ang mas lalong nagkaiba dito ay naging saksi ito sa pagmamalupit ng mananakop na Hapon noon. Kilala ito sa tawag na Sampaw Bato. Halos 53 kilometers yung layo ng bayan ng San Joaquin mula sa sentro ng Iloilo. Jeep yung pangunahing sasakyan papunta doon at aabutin tayo ng 2 oras papunta doon. Takip silim na yung departure natin, so aabutin talaga tayo ng gabi at papalipasin muna natin ito para makapag-ipon ng lakas papunta nga ng Sampaw Bato. Kinaumagahan, maaga kaming nagising ng mga kasamahan ko upang makapaghanda. Madilim-dilim pa na kami nagsimulang maglakad. Aabot tayo ng 2 oras bago makarating sa paanan ng bundok. Nagdala na rin kami ng flashlight para mailawan yung daan. Masyado kasing matirik, masukal, at nakakapagod na rin siya. Puno-puno na kami ng pawis sa ngayon. Sakit. Diri lang po. Tubig eh. Merong village sa paanan ng bundok. Sitio Balabago yung tawag dito. Hindi na kami magpapahinga kasi baka hindi na namin maabutan yung bukang liwayway. Steep ang trail ng bundok. I wonder kung paano tinahak ng mga unang Pilipino ang bundok na ito para lang makaligtas sa Hapon. As we are reaching higher altitudes, nararamdaman namin ang pagbaba ng temperatura. Kahit basa na ang likod namin ng pawis, ay napapawi ito dahil sa napakalamig na atmosphere dito. Naamoy ko na nga na papalapit na tayo doon sa tuktok ng bundok at bibilisan na namin yung paglalakad kasi excited na rin kami makita yung Sampaw Bato. At sa wakas, narating na namin ang tuktok. Tranquility, ito lang ang masasabi ko. At ang lalong nagpabihag sa aking mga mata ay ang Sampaw Bato. As you can see, kakaiba ang mga formation ng mga bato. Sila ay magkapatong at take note, gawa ito ng kaliwa. Wala pang pag-aaral ang isagawa tungkol sa komposisyon at uri ng mga batong ito at kung ano ang dahilan sa kasalukuyang anyo nito. Sa paligid ng Sampaw Bato, nakakalat ang iba pang maliliit na bato. Maaaring umakyat sa ibabaw ng Sampaw Bato. Kailangan lang maging maingat upang hindi madulas at mahulog. Napakalawak at puro berde ang paligid.
isang palatandaan na mayroong lugar pa ang hindi nasasakop ng sibilisasyon. Isa pang atraksyon dito ay ang matirik na Mount Panay na magiting na nakatayo sa di kalayuan. Nagdesisyon ng mga kasamaan kong mag-ikot-ikot sa bundok. Nagpaiwan ako sa Sampaw Bato upang lunurin ang aking sarili sa ganda nito. Sa bawat sulok nito'y nakaukit ang kasaysayan. Bigla na lamang sumagi sa isip ko ang isang tanong. Paano kaya naging pundasyon ito ng nakaraan noong panahon ng Hapon? Nanago, nagkadto sa Bato Sampaw. Dito kami nanago. Tapos ang mga pamilya, mga 4 ka pamilya, wala kami dito sa ilalom sa Bato Sampaw. Naghulat lang kami ito eh. Dito kami katulog. Mga ginikanan namon, mga lalaki, nagapangita kapag kaon namon, may nagapangali kabanayan, may nagapangita ka sa mais. Amurang among naman tinder to, ginakaon sa sulod sang 3-4 kadlaw. Kag sa wala na nga po, nag-uli naman kami. Ayon din kay Romeo Nicar, isang kagawad ng sitio, noong panahon ng Hapon, ang Sampaw Bato ay naging sekretong taguan ng mga armas ng mga hukbalahap o ang hukbong bayan laban sa Hapon. Ang mga hukbalahap ay pinamumunuan ni Porras. Sa panahong iyon, ang bundok kung saan nakapatong ang mga bato ay pinalilibutan ng maraming puno at mga berdeng halaman na nagsisilbing harang mula sa mapang-aping mata ng mga Hapones. Sa mga araw na iyon, ang mga Pilipino ay hindi na nagluluto, bagkos sila ay kumakain ng mga root crops at niyog. Ito ay upang hindi na sila madaling matuto ng mga Hapones dahil hindi sila makakagawa ng apoy na magdudulot ng usok. Wala pa man pinakatuon tungkol sa Sampaw Bato. Gani sa kaninyo, pasalamat man ako kaninyo kay gintugyuan yung itsempo. Gani kapay pa sa sunod nga mga inadlaw, maging isa katuloy sa mga amin nga lugar. Mananatiling hamon ito sa atin na muli pang ungkatin at pag-aralan ang Sampaw Bato sa tulong ng mga dalubhasa at historian upang makabuo ng konkretong dokumento ng Sampaw Bato. Ang karanasan at kwento sa likod ng mga batong ito ang nagpausbong sa katotohanang may espesyal na espasyo ng nakaraan sa bayan ng San Joaquin. Pawis at pagod man ang napala ng aming katawan sa matirik na pag-akyat. Napagtanto namin na ang kahapon gaano man kalayo at kailap ay makikita at may babahagi rin ng mga taong nangahas para ito'y mahanap. Ang Sampaw Bato ay may kahapon na dakila. Dito namumutawi ang pambihirang yumi ng kasalukuyan. Sa huli, isang patunay ng Sampaw Bato ay pundasyon na nakaraan. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball.